Huwag niyo po kaming gawing panakot. Hindi po ako nagbibiro. Kasi ma'am, wag naman po sanang dumating yung time. Magandang umaga po mga katropa. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, Kabalikat.net YT channel. And ngayong umaga nandito kami sa Dalandan Street. Aming makakasama ngayong umaga ang PNP Las Piñas Station Community Affairs Section na pinamumunuan po ng ating hepe na si Sir Datul. And of course, ang mga kasama po nila dyan ay sila Sir Pen at ang mga katropa ninyo po, inyong lingkod. Dito po gaganapin ang kanilang community outreach program na sasamahan po ng Kabalikat dito po sa Dalandan Street. Ang Dalandan Street ay belong sa Talonono? Yes. Alright, Talonono. So dito po, habang pong hinahanda namin, actually napaaga pa nga po eh. Kasi nga po, busy po ang iba pong mga pamayanan natin dahil today is the first day ng campaign period po ng local government election. Tuloy-tuloy pa rin po ang gawain ng ating kapulisan. Yes sir, good morning po. Ayan, nandito na po sila. So, tuloy-tuloy lang po tayo sa paggawa. Kahit na busy po ang ibang grupo, ibang mamamayan natin. Ang kagandahan lang po dito is inilalapit po ng PNP ang kanilang visibility sa ating mamamayan. Meron po silang objective na mailalapit ang image ng PNP sa community. At ma-correct na yung dating image ng PNP na ginagawa lang panakot ng mga magulang sa mga bata. So I realize, mali yun kasi marirecord sa bata yun. Yung mga time na darating yung kailangan mo ng rescue sa kapulisan, hindi ka na maghihingi ng tulong kasi doon pa lang sa sinabi alam may pulis, parang mas nakakatakot na lalo. So yan nga yung babaguhin ng image natin. Image ng PNP dito sa ating community. Nilalapit nila yung kanilang imahe para po dun sa community na ma-correct na po yun. At isa sa mga pag-uusapan dito yung anti-bastos law, and then pinaigting po na bida na isang campaign po ng ating DILG Secretary, bida, buhay ingatan, drogay ayawan. Yan po yung pinaigting na programa po ng ating local government po, Secretary. And then also pag-uusapan mamaya dito sa itong kahabaan ng Dalandan Street na to, lalong-lalo na yung anti-bastos law at pinaigting na pinapatalas at pangil ng law ng VAUSI law, which is the Violation Against Women and Children. Pinangungunahan ng ating mga kapulisan, PNP Station ng Las Piñas City, ang pagkakaroon ng clean-up drive dito sa Dalandan Street. Kasama din ang ating mga Kabalikat.net officers dyan sa headquarters ng Las Piñas City. At tulong-tulong din po ang mga homeowners and associations po dito sa neighborhood ng Dalandan Street. At ang mga officers nila at members ay tulong-tulong din po sa paglilinis ng kanilang kalye.
Kakaiba pong imahe ang pinapakita po ng ating PNP sa ngayon dahil hindi lang po pala peace and order ang kanilang kayang gawin kundi ang paglilinis po ng ating kalye. So, good job po yan mga sir at mga ma'am dahil inilalapit po ninyo ang inyong image po sa community at hindi po kayo dapat kinakatakutan ng ating mga kabataan dahil nakakatulong po talaga kayo sa ating pamayanan. Habang naglilinis ang ating kapulisan, nagdadagdag ng karagdagang upuan ang ating founding chairman at ito'y nagpadala dun sa nasabing venue. Kasama po ngayong umaga ang mga kababaihan po dito sa Dalandan Street para po mag-attend po ng lecture street. Ang lecture po ay pagmumulaan po doon sa pinaigting na programa po ng ating local government, BIDA, Buhay Ingatan, Drogay Ayawan. At the same time, yung empowerment po ng ating kababaihan regarding doon sa violence against women and children. Ito po yung mga batas, lalo-lalo na po yung anti-bastos law. Di-discuss po ng PNP maya-maya konti. Kasama natin dito ang mga officers po ng Dalandan Association Neighborhood. Ito yung mga opisyalis po. Sila, yan, kaway-kaway, yan. Sila po isa sa mga attendees natin, sa mga mag-attend po ng lecture para doon po sa anti-bastos law. At the same time, yung violence against women and children na i-discuss po ng PNP. Okay? Ay, ma'am, salamat po sa ating audience. As long na dapat para sa ikabubuti ng community namin. Okay, wala okay. pong problema. Basta makakatulong at makasagap sila ng information. Totoo. Good information about lalo na Kasi sa may mga tao na magaling magbasa, hindi pero nila ini-implement sa sarili. meron din tao na mas maganda yung nakikinig. Opo. Kagaya nito, sa ganitong usapin. Okay, maganda po yan. At least nalikom nyo agad sila. Alright, salamat po. Ay, yun naman po ang maganda doon kasi may pagkakaisa po kami dito sa aming Dalandan. Kaya sa ikabubuti ng aming street, talagang thumbs up po yung lahat ng mga residente namin dito. Wala na kami nalilinis. Malinis naman ang street nyo. Opo, yun po kasi talaga pong inaano namin nililinis. Most of the time po, nag-clean up drive din po kami. Nag-cleaning din po kami, sir. Okay. Maganda yan. Okay. Sige. Habang nagdi-discuss po at nagli-lecture po ang isa sa mga officers ng PNP ng Las Piñas City, ang ating mga kasamahan naman po ay naghahanda po ng isang masarap na merienda dahil after po ng lecture na yan ay magkakaroon po ng feeding program ang mga PNP po dito po sa nasabing event. Mag-lilo yung isa. Mag-aaway kayo. Oo. Mag-lilo yung isa. Tapos pag nag-lilo na, mag-usap na kayo para hindi na humaba yung pag-aaway. Para maiwasan po natin yung mga sakitan na partner. Kasi pag meron pong na-abuse sa inyo,
Kasi usually natatanggap namin dyan. Kaya ayaw makipaghiwalay. Dahil nga po siyempre, yung tatay po ang nagtatrabaho, yung suporta. Pero isipin nyo rin po yung inyong sarili. Kasi pag sinabi nga po nasaktan na po kayo ng isang beses, sigurado po yan, may pangalawa, may pangatlo, hanggang pang-apat. Hanggang ganun po yan. Ganun po ang pattern. So, wag nyo na pong hintayin na talagang lupay-pay kayo bago nyo maisipan. Pero totoo po yan. Nangyayari po sa amin yan. Marami po kaming cases. Tapos, pakukulong. Nakakulong na po si mister. Nakita po kinabukasan, nag-iiyak. Hindi masin-masinis. Ia-atras po ang kaso. Ganun po ang nangyayari. So, okay po si mister after mga isang buwan. Pag nakainom na naman po yan, yun na naman, babalik na naman po ulit. Mananakit na naman po siya. So, marami po kaming instances na nangyayaring ganyan. Kaya huwag nyo pong kung nasaktan na po kayo ng isang beses, sigurado po yan, meron pong pangalawa hanggang dumami ka. Huwag nyo na pong isipin kung paano kung mabubuhay yung anak or meron pong ang Diyos. Ako naniniwala po ako dyan. Nandiyan lang po ang Diyos. So, meron nga po tayong problema. Pero, po natin yan. Malalagpasan. Isa po yung sarili niyo pong inisip nyo dahil nga po sa mga bata. Pero kung sarado naman po kayo. Diba? So, wala na po yung dignidad nyo. Diba? Hindi mo po kailangan natin. Behavior nyo as a babae, as asawa, as nanay ng mga anak nyo. Kung ano po rin na nakikita ng mga bata, na-absorb po nila yan eh. Tendency po yan, paglaki nila, ay oo, okay lang nasaktan ko yung asawa ko kasi sinanay. Ganun sinasaktan ni tatay. Ganun po yan. Ganun po ang talaga yan. Kung anong nakikita ng mga bata, gagayahin din po yan. Kasi sinanay, alam ko, bugbog sarado eh. Bugbogin ko rin yung asawa ko. Ganun po yan. Ganun po talaga ang mga pattern. So, yun lang po ang gusto kong itagdag. Huwag nyo na pong isipin na kasi mga anak ko, paano kami, isa lang po nagtatrabaho, mabubutom kami. Isipin nyo rin po yung sarili. Ganun po ang namin. Yan, iuusok ko rin para madala. Hindi po madadala yun kasi nga po alam niya, atras abante din kayo eh. Atras abante, hindi. Ito, yayakapin ko mamayang gabi. Wala na yung usod na. Yung iba may paluhod-luhod pa. Meron po kami nakikita niyan. May paluhod-luhod pa sila. Tapos pag nayakap niyo dito, pinagano na sa rehas. So, wala na. Diba? Ganun po yun. So, huwag niyo po silang sanayin. Pero, parang feeling ko nga po talaga dito, walang hindi kayo nasasaktan. Ang nasasaktan yung mga asawa. Lahat sila nag-agree. Di ba? Kaya kanina napansin ko yung tinanong ni ma'am, walang nanganak, walang nasasaktan ng asawa. Yun pala, yung mga asawang lalaki ay nasasaktan. Lahat nagtawanan. Kaya nga po, kami mga lalaki, hindi po kami, pasunurin. Hindi po kami, mabait lang po kami. Yan. Ganun po yan. Kapag sinabi ni Mrs., pagsain ka na, sinisigawan ko rin yung Mrs. ko, ilang gatang! Kung nakikita ko, nalalaki rin ako. Pag sumigaw siya, sigawan ko rin, ilang gatang lang. So, ganun lang po. Tsaka ma'am, isa na lang po last. Kasi dapat ito, gawin ko na lang isang oras kalahati. Kasi alam ko, may mga gagawin pa kayo. Hindi po, last na lang po. Lalo na sa may mga huwag niyo po kami gawin panakot. Sa mga bata. Hindi po ako nagbibiro. Kasi ma'am, wag naman po sanang dumating yung time na kayo lang po ang mag-isa, tapos anak nyo,
kailangan humingi po ng tulong ng mga bata. Sakto kung dumaan ng pulis, imbis na po humingi sa amin, ako si nanay sabi kukunin ako ng pulis. Ganun po yan. So kaya nga po kami talaga, sina sir, alam po nila na weekly, bumababa po kami. Kung ba nilalapit po namin ang aming mga sarili sa mga bata. Siyempre, naano lang kami po, ayan ang pulis, kukunin ka, ayan ang barangay. Diba? Pero ma'am, pero ang puno, ang ano po kasi natin dyan, yun nga po, bigla po kayong hinimatay. Yung anak nyo na lang po ang nandyan. Sakto po lumabas ang barangay, ang pulis, ang ating mga kasamahan. Dahil nga po lagi nyo kaming pinapanakot, diba? Imbis na madala po namin kayo sa ospital o kung saan pinakamalapit na paggamutan, maagapan natin ang sitwasyon, ayun po ang mangyayari. Dahil si nanay, ayun ang mga pulis, pagsipasok na kayo! Kukunin kayo! Itakbo naman po ang mga maliit. Yun po yun, ma'am, diba? So, wag lang po natin intayin na dumating yung ganong oras. Diba? Huwag naman po sana si Mr. o si Mrs. Wala pong mga ilangan ng tulong, nandun lang po yung mga anak. Diba? Ganun lang po, ma'am. At least, maano lang po natin. Sige po, at salamat po ulit. Salamat po ulit sa pagdalo nyo. Okay. NTF-ELCAC ibig sabihin National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o EO-17. Ito yung program na hanggang ngayon nag-insist pa rin doon sa mga na-victim ng ating communist terrorist o tinatawag natin NPA. Lalo na dito sa atin, uso pa rin yung mga nagre-recruit, especially yung sa mga schools natin, mga estudyante. At lalo na din sa UP natin, hanggang ngayon nag-usos yan. So bilang magulang, gabay natin ang ating mga anak. Kasi bakit? Sila kasi yung front na madaling mag-victimize ng ating mga kaliwang grupo. Especially, lalo na ngayon, election. May mga party list sila na nandyan, sila. Although hindi natin alam yung ibang layunin ng iba. Isang mainit na merienda ang hinihanda para po sa mga nag-attend ng lecture dito po sa nasabing event at agad-agad ay siniserve na ito habang mainit pa. Ngunit bago ang lahat, huwag natin kalimutan na isinisama nila, ina-incorporate nila ang discussion, paggawa ng rug making para po yan sa additional knowledge po ng ating mga kababaihan dito po sa nasabing lugar. At least dagdag kaalaman po ito, pwede nilang gawing livelihood ang paggawa ng rugs. At yan po ang isa sa mga project po na maaaring makakatulong po ang PNP. Dagdag kaalaman po para po sa mga kababaihan at sa ating mga mamamayan. Alright, without much ado, our PNP personnel started the feeding program. At katuwang din dyan ang ating national officers ng Kabalikat-net at ang mga homeowner association po dyan po sa nasabing kalye, Dalandan Street dito po sa Talon 1. At isiniserve na po ang napakainit na merienda po para sa mga nag-attend ng lecture.